Maligayang pag-uwi mga residente, si Alkalde Alister ito na nagbalik mula sa libingan. Noong huli, pinag-usapan natin na gusto natin ng bagong kaiju game at ako'y inasar ni Beastlink. Pero mula noon, naranasan natin ang napakagandang pasilip sa Godzilla Destroyer Monsters Melee Remastered. Mukhang napakaganda at araw-araw may bagong natutuklasan tungkol sa laki ng larong ito. I-click ang link sa sulok para sa aming bagong video kung gusto mo pang malaman. Pero dahil dito, baka may isa pang laro ng kaiju na hindi mo napansin. At ito yung laro kung saan ikaw mismo ang sumisira ng mga syudad bilang mga halimaw. Pangarap na nga tupad, di ba? Iyan ang matagal ng hinihiling ng kaiju genre fans. Ang tinutukoy ko ay ang ikaw ang halimaw na inanunsyo ilang buwan na pero ngayon pa lang papasok sa early access bago ang full release. Nalaro na namin ito, pero maganda ba talaga? Sulit ba sa pera mo? Paano ito'y kukumpara sa Beastlink? Nakakatingala ba ang mga aso? At bakit mahapdi kapag umiihi ako? Alamin natin. Mag-subscribe na kung hindi mo pa nagagawa, lalo na sa 65% na hindi pa nakasubscribe. Di naman required, pero kung gusto mo pa ng monster content, dito ka na. Ano nga ba ang You Are The Monster? Well, ito ay isang laro na ilalabas sa Steam sa Hunyo 25 at hindi tulad ng Beastlink o Destroyer Monsters Melee, ito ay ganap na independent, gawa ng isang solo developer, si Josh Hughes. Talagang kahanga-hanga makita ang totoong itsura ng laro. Kahit solo developer lang ang gumawa, hindi ibig sabihin magiging mabait agad ako sa laro. Tingnan natin kung sulit ba ito sa oras at pera mo. Ang You Are The Monster ay parang kaiju power fantasy na may roguelite elements. Ibig sabihin pag namatay ka, mawawala lahat ng progreso mo. Pumili ng isa sa 4 na kakaibang halimaw, magwala sa lungsod, mag-level up sa bawat laro, mag-unlock ng bagong kakayahan at lumaki. Habang lumalakas ang tugon ng militar mula pulis hanggang tangke at airstrike. Habang naglalaro, makaka-unlock ka ng mga halimaw, kosmetiko at game mode kaya may dagdag na progreso bukod sa mataas na puntos. Isipin mong parang pagsasama ng Rampage, Prototype, War of the Monsters at Destroy All Humans, pero ikaw ang higanteng halimaw na nadudulot ng sakuna, hindi ang tao na pipigil dito. Sa papel, magandang ideya ito at direktang sagot sa mga ayaw maglaro bilang tao sa Beastlink. Paborito kong laro nung bata ako ang Jaws Unleashed, kung saan malaya kang gumala bilang Bruce the Shark at manggulo ng mga tao sa tabing dagat o yate. Sobrang brutal at sobrang saya laruin at ang You Are The Monster ay parang kaiju na bersyon nun. Pero paano nga ba ito laruin? May 4 na halimaw na pwede mong pagpilian. Ang dambuhalang nilalang sa kailaliman na si Kraken, ang malakas na si T, 83 ang misteryosong si Enlil, ang mekanisadong maninira na si Mech-X at nakakagulat pati nanay mo nandito rin. Pasensya na, lahat sila may sariling disenyo, pero mas gusto ko pa rin yung klasikong reptilianong Godzilla na paborito natin. Pero unang-una, ihuhulog ka sa lungsod sa level 1 at diretsong trabaho agad. Diretso kang aabante at agad na sisirain ang mga sasakyan o kakainin ng mga tao. May mga simpleng galaw ka at malalakas na espesyal na abilidad na mas malawak ang pinsala. Habang ginagawa mo ito, tataas ang XP meter mo hanggang level 2 kung saan lalaki ka at makakapili ng abilidad gaya ng pagpapalakas ng armor o pag-attack para makadulot ng pinsala. Habang nagdudulot ka ng gulo at pumapatay ng inosenteng sibilyan na parang mabagsik na pitbull sa daycare, mapapansin mo ang paborito kong bahagi ng laro, ang star system. Tulad ng GTA, habang dumarami ang gulo mo, tumitindi ang reaksyon ng militar mula sa lokal na pulis, tangke hanggang airstrike. Pinaparamdam nitong buhay ang mundo dahil mabilis itong tumutugon sa bawat kilos mo. Kung tama ang alala ko, may ganito rin sa Jaws na habang mas marami kang kinakain, mas lumalakas ang tugon ng Coast Guard. Astig makakita ng ganito dito. Kailangan mo ring mag-level up agad para makasabay sa aksyon ng militar. At tandaan, kapag namatay ka, mawawala lahat ng progreso mo. Pero ang maganda dito, sa susunod na laro mo, pwede kang sumubok ng ibang unlock tree. Kaya kakaiba ang mararanasan mo kapag sinubukan mong sakupin ang lungsod sa susunod. Mayroon kang 13 minuto para magdulot ng pinakamaraming kaguluhan at pagkasira hanggat maaari. At pagkatapos ay magpapasabog ang militar ng isang malaking nuklear na bomba sa'yo, wawasakin ang lungsod at pati ikaw ay mawawala. Habang natututo kang maging mas epektibo sa pagpatay sa pinakamaraming sibilyan, mas malayo ang mararating mo bago mapulbos.
Bagamat habang sumusulong ka sa lungsod, mapapansin mong ang mga gusali mismo ay hindi talaga nasisira. Pwede kang pumunta sa supermarket o shopping center, mga gusaling may malalawak na espasyo. Pero kadalasan, hindi mo masisira ang mga gusali. Nagsisimula kang maliit, pero kapag lumaki ka na, pwede mo nang sirain ang mga gusali na posible lang sa endless mode na walang time limit. Sa mode na yon, unlimited ang oras mo para mag-level up at lumaki, para durugin ang mga gusali pero basic pa rin ang pagkasira. Sa kabilang banda, ang Beast Link ay may full environmental destruction at astig na itsura kahit bumabagal ang performance. Kumusta naman ang performance ng You Are The Monster? Hindi nakakagulat ito. Madalas bumababang performance at may stuttering pero playable pa rin. Early access pa lang kaya posibleng maayos pa bago ang full release. Pero sa kasamaang palad, hindi masyadong matalino ang AI. Basta na lang nagkakalat sa iba't ibang direksyon. Pwede na, gumagana naman, pero nakakabawas sa immersion. Hindi sila sabay-sabay umiiwas sa'yo, nasanay mas makatotohanan. Hindi rin kahanga-hanga ang visuals, medyo patag ang itsura at ang mga halimaw ay parang mula lang sa Evolve. Bagamat baka magustuhan pa rin ng ilan sa inyo. Mukhang walang dating ang lungsod, parang galing lang sa isang mobile game. At dahil ito lang ang tanging mapa sa laro, mabilis kang magsasawa. Ang pinakamalaking reklamo ko talaga ay mababaw lang ang laro. Magsisisimula ka bilang isang level 1 na halimaw kakain ka ng ilang tao, sisirain mo ang ilang sasakyan, baka bumangga ka sa isang shopping center at yun na yon. Paulit-ulit lang. Interesanteng konsepto ito pero mabilis din nakakasawa. Hindi niya na ibibigay ang hinahanap ng mga tagahanga ng monster genre sa ganitong laro. Kung layunin ay gumawa ng sandbox tulad ng Ghost Simulator, kulang ito sa versatility, laki at pagkakaiba ng itsura. Uulit-ulit lang ang layunin hanggang mamatay ka, tapos magsisimula ulit. May mga na-i-unlock sa labas ng pangunahing gameplay na pwedeng magpahaba ng buhay ng laro. Habang tinatapos mo ang mga layunin sa laro, may unlock mo ang mas maraming halimaw, kosmetiko at bagong mode gaya ng retro at black and white film noir na magbibigay ng klasikong monster movie vibe ng dekada 50. Kaya kahit papaano, may mga dagdag na layunin kang pwedeng pagtuunan sa katagalan. Pero ang malaking tanong, sulit ba ito sa pera mo? Sa Steam na yon, pwede mo itong mabili sa halagang pound 10. Sa ngayon, nasa pitutuldok 50 lang talaga ito dahil sa pre-release discount na mas mababa sa $12. Kaya. Oo, masasabi kong sulit talaga yon. Medyo mababaw at paulit-ulit pero may saya pa rin sa paglalaro bilang higanteng halimaw na nanggugulo ng tao. Para sa akin, makatuwiran ang $10, 10 sa 2. Mas may potensyal ang Beast Link na maging magaling na laro. Dahil multiplayer ito, pwede mong ulitin at palitan ng paglaro bilang tao o halimaw, kaya mas iba-iba ang karanasan mo. Wala pa silang presyo, pero sa tingin ko, mga 3 hanggang 4 na beses ang mahal kumpara sa halaga ni Josh Hughes. Kung iisipin na gawa ito ng isang tao, mas pulido pa ito kumpara sa Beast Link na yon. Dapat natin siyang palakpakan. Paano pa niya mapapaganda ang laro? Bukod sa pag-aayos ng performance at graphics o physics, pwede mo ring idagdag ang online multiplayer mode kung saan maglalaban ng mga monster para makuha ang pinakamataas na puntos at maging pinakamalaking kaiju matapos magdulot ng pinakamaraming pagkasira sa lungsod. Hindi talaga dinisenyo ang laro para sa labanan, pero interesting at astig itong paraan para maglaro kasama ang mga kaibigan at magdagdag ng replay value. Kahit simpleng dagdag tulad ng mas maraming mapa ay malaking tulong na, kasi ngayon isang lungsod lang ay hindi sapat para gusto kong bumalik. Kung dadagdagan pa ng mga bagong arena tulad ng malaking minahan, neon-lit na bayan sa Japan o Arctic na lungsod sa Norway, magkakaroon ng dahilan ang mga tao para bumalik at magiging kakaiba ang bawat laro. Sana ang unang paglabas ay simula lang para mas mapaganda pa ang larong ito. Kung dadagdagan pa ng post-launch na content tulad ng advanced destruction physics, mas maraming mapa, multiplayer at laban ng halimaw, pwedeng maging espesyal ang You Are The Monster. Pero sa ngayon, malamang ay mag-e-enjoy ka ng mga 1 oras lang. Kung gusto mo ng mas kumpletong kaiju game na may city destruction, irekomenda ko ang Exedio The Kaiju Simulator na pwede kang maglaro bilang Primatus Rex. Kaya siguradong hindi ako bias sa pagsasabi niyan.
Kaya iyon ang You Are the Monster. Isang interesting pero medyo mababaw na laro. Sulit pa rin itong subukan kung mahilig ka sa mga larong may halimaw. Nalaro mo na ba ito? Ano masasabi mo? I-comment sa ibaba. Mag-subscribe at itap ang notification button para sa mas maraming monster content. Bigyan din kami ng thumbs up gaya ni Kong para makatulong sa algorithm. Ako si Alistair at magkikita-kita tayong mga residente sa susunod.